magandang araw po mga kabarya. Yung titingnan po natin item ngayon ay yung galing kay Sir Mike Silver. Mike Silver. Tama ba Mike Silver? Okay, tama. Natanggap ko na ito nakaraan pa. Ginawan ko na siya ng unboxing video. Unfortunately, yung unboxing na video ko na-corrupt. Kaya gawan ko na lang ng bago. Kasi naipangako ko yung kay Sir Mike na gawan ko siya ng review. Yung item na natanggap ko galing sa kanya. So, this is it. So, ito na po Sir Mike. Marami pong salamat. Natanggap ko na yung dalawang item na pinadala nyo na Rizal. So, una natin titingnan yung Centennial na Martyrdom. So, ito yung Martyrdom na Rizal. So, nung una ko itong binuksan ay ganito na talaga siya. Naka-velvet box lang. And, so, posible meron kasi ito siyang carton na sleeves o protector niya na parang box na carton. Unfortunately, yung napadala sa akin ni Sir Mike hindi na siya kasama, kaya as is not siya talaga. So ang result po doon, kung mapapansin nyo, masyado siyang dusty. Kasi yung parang common na issue pag velvet box, madali siyang madali siyang madikitan ng mga alikabok. Ang daming alikabok, di ko pa nalinisan. Pero I think madali lang naman tong linisan. Kaso lang medyo careful lang tayo dahil pag velvet box, madali to siyang ma-chips o kaya matuklap. Meron ditong part na alam ko yun. Ayan, meron dito. Ayan. So may mga part dito na natuklap siya. Siguro na isiksik to sa lugar na medyo masikip. So yun yung disadvantage sa mga velvet box. Pero so far maganda talaga yung naman yung velvet box. Yun lang wala siyang outer box yung tawag pala nun, yung cartoon. Okay, so titingnan natin yung loob. Ayan, kung pansin mo kasi ito siya na naalog-alog. Medyo mas yung cover. Wow, ang ganda ng barya. So far wala tayong masabi dito sa barya. Ang ganda pa din talaga ng kondisyon. Yun yung serial number niya. Ito yung kanyang COA 1719 Jose Rizal Martyrdom Centennial. Ayan, silver proof 500 pesos coin. Ating bubuksan. So ito kanyang COA or Certificate of Authenticity. Ayan, nandyan sa likod. Andito yung kanyang pagkalang ko galing Germany. Ayan, Hamburg, Mint, Germany. So nandito yung mga signatories, yung Mint of Director, and then yung Governor ng Bangko Sentral, at yung details ng barya. So obverse at reverse, yung likod at harapan. And then yung denomination niya, 500 pesos. Specification, ayan po, ayan, domination na pala, binanggit din dito. So yung composition po niya ay 92.5 silver, grams is 28.28, wow. Yung mintage o yung na-issue or ginawa nito ay only 2,625, napakakonti lang, year 1996, okay. So napakakonti lang, kaya yung ngayon mataas yung demand nito sa mga collectors, yung ganitong barya na si Jose Rizal. Alam niyo ba na yung 2000, anong year ba yun siya? 2018 ata, 2016? Mga 3 to 4 years ago lang, ganun. Yung price ng barya ito ay nasa 3,000 to 3,500 lang to sila. Pero ngayon, naku, grabe nang tinaas. Kasi commonly pag Rizal, mataas yung demand sa mga collector pag Rizal. Pero ito siya, napaka-exemption. So sa ngayon, bihira na lang tayo makakuha nito ng below 9,000. Yun yung price niya sa ngayon. Usually sa mga binibenta nito, nasa nag-range siya ng 11 to 12k. 10 to 12k most likely. And then sa mga auction, sa pag naka-jackpot tayo sa auction ng mababa, umaabot lang siya ng 9,000 to 11,000. So mataas na rin siya compared 4 years ago. Napakabilis yung nito, increase. So yun pala yung napansin ko dito, yung pagdating ng box, medyo naalog-alog siya. Kasi yung niya, coin niya, maluwang siya sa loob. Ayan. Kahit yung pinakamalit na finger, ayan, natatanggal agad. Okay. So yung coin, ayan po yung coin. Andito yung monumento ni Rizal. Ayan po. Nakasulat dito. Ang katipunan, walang kamatayan. Ayan. Jose Rizal Martyrdom Centennial. 1896 and 1996. That's 100 years Centennial.
Yung likod, andito yung Republika ng Pilipinas, 500 peso, at yung bandila natin. At fortunately, ito, late ko na lang napansin, pagbukas ko nito, ganyan na talaga siya, may basag na pala. Siguro nahulog siya, kasi may crack na talaga, kita na talaga siya. Hindi naman siya basag, pero kita nang na-crack. So, hindi ako sure kung anong cause nito, but most likely, dahil siguro maluwang, pero hindi naman basta-basta siya nalalaglag. Kahit itry natin. See? Hindi yan siya basta-basta nalalaglag. Kahit na naalog-alog yung ano niya sa box, pero hindi siya basta-basta nalalaglag. Kaya, nagwa-wonder ako paano ito nabasag. Most likely, yung mga former na owner, na bitawan, asan na yung basag? Ayan, dito pala. Ayan. Okay, ito. Most likely yung mga former na owner nito hindi na alagaan ng maayos o kaya hindi nakapag-ingat ng maayos, nabitawan, nahulog, ayan nag-crack. Unfortunately din, wala tayong mabiling ganitong capsule, itong original na capsule na ginagamit nila. Merong mga capsule tayong nakikita sa Shopee o kaya sa Lazada pero hindi siya katulad nito yung mga original capsule na ginagamit nila. Iba yung capsule na nabibili natin commercially. Okay? So, after pwede natin ito siyang buksan. Bihira ko lang kasi binubuksan yung ganito. Careful na lang tayo. Ayan. So, flawless pa yung sa loob. Meron lang mga minor pero still very, very acceptable. Walang problem. Masyado lang minor yung mga nakikita natin. Pero doubtful ako kung ganito talaga yung condition niya. Feel ko na clean na to siya. Nilinis na nila. Kasi majority sa mga ganitong barya ay nag-tone. Dahil dito sa lagayan niya. Hindi ako sure kung anong proper nito pero mostly nag-iiba yung kulay nito. Kaya madalas nililinis ng mga collector. Meron silang ginagamit na chemical na panglinis. Okay? Wow, ang ganda. Thank you po Sir Mike. Na-receive ko na. Maraming salamat po. So yun lang yung natin dito. Yun may crack yung capsule niya. And yung box niya na velvet masyadong alikabok dahil wala siyang outer box, yung tawag doon, yung parang carton, wala siyang outer box. Kaya most likely isa din yun sa mga dahilan kaya nagkaroon ng chips, kasi pag ilalagay natin to sa medyo masikip na lugar, madali itong mapunit yung velvet na nakadikit lang dito. Plastic lang to pagkakalam ko dinikitan lang ng velvet. Nabibili naman natin yan sila commercially pero yan pa rin yung original. Mahirap pakahanap ng original. Now, i-compare natin sila sa mga dati kong Centennial coin na Jose Rizal. Ito sila ay I think pang tatlo ko na. Ayan. Ayan. So, itong dalawa ko, ayan, may mga box, mga talaga sila. Outer box. Di ba ang layo ng nila? Mas maganda pag mayroong outer box. Kasi napoprotektahan nila. Una-una yung napoprotektahan pag may outer box ay yung kanyang kulay. See? Yung dito, yung may outer box, hindi ko sure kung kita nyo sa camera, pero dito sa akin sa actual, mas matingkad yung kulay niya kaysa dito. Dito kasi, obviously, nag-fade na siya dahil na-expose sa araw o kaya dahil wala nga siyang protection. And aside from that, masyadong malikabok. Dito kasi malinis. Dahil nga meron silang velvet, meron silang outer box. Yung isa, see, ganun din. Ayan, napakaganda. Walang alikabok. Dito pa lang kita mo na agad yung alikabok Pagpalitin natin pesto. Ayan, mas matingkad pa rin yung kulay niya kaysa dito. So yun yung advantage pag meron tayong outer box. Napoproteksyonan niya yung kanyang kulay. The same time, naiiwasan yung magkakaroon ng chips, na tutuklap. Ayan, alikabok. Dumikit masyado yung alikabok. Di ko pa ito nalilinis, pero I think madali naman itong linisin. Basta careful na lang tayo na hindi siya matuklap. Okay, so far sa collection ko, pangatlo na to sila. Kinikip ko ito dahil masyado silang mabilis magtaas ng price. Grabe. Maraming mga reseller nito medyo nalulungkot dahil binenta nila to 3 to 4 years ago nang mas cheaper. Ngayon ang taas na ng presyohan.
So ito yung natanggap ko kay Sir Mike. Thank you sir again. Maraming salamat. At ito yung dalawa kong, ayan, ito sobrang sikip. Try natin alugin ko. Ayan, meron din siyang natunog pero sobrang sikip din. Ayan. Hindi rin sila nalalaglag pero hindi mo basta-basta to natutok. Sobrang hirap. Nasaan yung gunting? Inano ko yan siya sa gunting. Wait lang ha. Yung pen, okay? Try natin yung pen. Wag lang namin, baka masulatan. Sayang. Hanap na lang ako ng iba. Ito rin, sobrang sikip din. Katakot. So, kuha lang ako ng panungkit na gunting. A moment lang po. Okay, so kumuha na lang po ako ng gunting kasi pag persahin natin baka masira. So, ginaganyan ko lang siya para careful lang tayo. Ayan. So, ito kasi siya sobrang sikip dito, sobrang low. Kaya isa yun sa aking mga palatandaan na mas will keep tong ganito kaya nalagaan ng may-ari. So, ganun din sila. Flawless pa rin to siya. Ito, sobrang ganda talaga. Walang basag pati yung capsule. So, isa yun sa mga titingnan natin pag bibili tayo ng ganito. Kasi minsan, hindi yun nadideclare ng mga seller na mayroong mga crack. Kasi ang concern lang talaga mostly yung barya lang. Tapos yung itong isa na masikip din. Okay. Ayan. Ito siya, pag alam ko meron din crack konti. Hanapin ko lang saan yung crack niya. Hindi ko maano ha. Ayun, meron na dito. Pero napaka-konti lang, halos di mo makikita yung crack niya. Kasi di talaga maiwasan na habang tinitingnan to, yan, may crack. Kasi hindi talaga maiwasan habang tinitingnan mo yung mga collections mo, baka nadulas sa kamay at nabasag. Bubuksan natin, ito siya medyo nag-tone na. Ayan. Yan yung mag-ano nila na mag-tone, umpisa na mag-tone hanggang mag-iiba na yung kulay. Pero hindi siya basta-basta nililinis. Dahil pag hinahawakan natin yung proof na silver na coin, ayan, parang mirror siya. Pag hinahawakan natin yan, nagbabakat yan yung ating fingerprint. Mayroong special na chemical na ginagamit sila pang linis talaga dyan. At dapat hindi mo siya mahawakan dahil babakat yung fingerprints natin dyan. So, kaya ingat na ingat tayo pag proof. Ito yung kagandahan sa proof. Maganda yung condition ng mga barya nila, pero napaka-sensitive din nila. Kaya super ingat tayo. So, ito yung pangatlo. So, thank you Sir Mike. Tatlo na ngayon yung aking Rizal na collection nito. Ang pinakatago-tago ko at pinakagustong barya. Bakit? Kasi mataas siyang nag-appraise. From 3K ko nabili, ngayon nasa 9 plus na pataas. So, kahit ibenta siguro siya ng 10K, may nabili na rin na. Kasi yung iba nga, nasa 12K na yung bentahan. So, maraming salamat po. Okay, pati yung sa likod, mga bandera ng Pilipinas. Napakaganda ng likod. So, maraming salamat po Sir Mike. Natanggap ko ng inyong pinadala. Ayan, dito yung crack niya. Kita talaga siya. Ayan po. May crack din siya. So, yun yung... Ang problema nga dito, wala tayong mahanap na capsule. Kaya kahit nag-crack na, wala na tayong choice. Dahil wala tayong, merong capsule na nabibili pero hindi ganito. Kaya mapapansin mo na agad na fake o kaya hindi yun yung tunay na capsule. So far, tatlo na yung aking Centennial na Jose Rizal. At yung isa kong na-receive na item galing kay Sir Mike ay yung Jose Rizal na 125 years anniversary. Ito yung galing sa BSP. Okay, bago natin buksan, iligpit ko muna. Okay, tapos ito siya, kawawa naman. Pwede naman natin to siya gagawa na lang ng ganito. Ano lang to yung sa folder, white folder. Gagawa na lang ako siguro, ikakat ko na lang din sila. Parang gayahin ko lang na ganito. Pero syempre hindi natin siya magaya talaga. Mahahalata yung original. Tsaka pag tabihin mo sila, mapapansin mo talaga na hindi siya original na outer box or sleeve. Either ginawa mo na lang o ginawa na lang natin. Pero ang purpose na lang doon ay para maproteksyonan yung velvet. Dahil ayan, masyado siyang nag-accumulate ng alikabok. Then kung kalilinis natin ng kalilinis kakaganyan,
malaki yung chances na makalbo yung velvet o kaya mag-fade na yung kulay. And worse is magkaka-scratch siya, ma-chip, matanggal, matuklap. Kaya as much possible, iwasan na lang natin at lagyan na lang ng or gawan na lang ng outer box. Kaya ginagawa ko ngayon, nilalagay ko muna siya dito sa plastic, dito sa bubble sheet. Dito ko muna siya nilalagay for protection niya. Kasi kung ganyan ko lang din siya ilalagay dun sa cabinet, baka lumala. So masyadong maingat lang tayo sa mga ganitong collectible items dahil napaka-precious nila. And then ito din yung isa ko na-receive galing kay Sir Mike, ang 125 years. Ito siya medyo, kasi yung pagkabalot ni Sir Mike, binalot lang niya ng bubble sheet tapos may konting karton, hindi ganun siya katibay. Kaya yan, nag-crumpled na yung ano, medyo natupi kasi ito sila, na ganyan siya nung dumating. Siguro nung nahigpit yung bubble sheet kaya natupi. Pero okay lang din naman, kaso lang mas maigi sana kung hindi. And meron din siya dito natanggal na, ayan, na-remove na. Anyway, it's okay. Folder lang naman to. I think makakabili lang tayo nito marami sa National Bookstore. Marami sa mga ganyan doon mabibili natin. Or meron pa naman ako mga extra na ganito, no problem. And dahil nga medyo na-fold siya, may napansin agad ako dito. Ayan, nag-fold din siya konti. Very minimal. Pero at least mapapansin mo. So, ito na po Sir Mike. Maraming salamat po. Yung 125 years na commemorative coin ni Jose Rizal galing Bangko Sentral. Year 2021 to siya. Ayan, kung mapansin nyo, focus natin. Ayan, nakasulat dito 1896-2021 Jose Rizal Martyrdom, 125 years. Okay, so gold plated po ito siya, or tinatawag nila na Nordic gold. Yung fold, ayan, kita nyo. Ayan, nakikinahalata yung pagkayupi. So, sa susunod siguro yung mga magpapaship tayo, careful na lang tayo, lalo na sa mga ganito. Dahil medyo sayang pag mayroong fold. Pero hindi naman yan nag-a-affect sa coin, pero yung presentation kasi minsan, dun nakikita. Okay? Yung sa loob nito ay para na ito na rin yung kanyang COA or Certificate of Authenticity. Kung yung dito sa saan natin? Kung yung dito sa Centennial, meron siyang sariling papel. Ayan. Dito sa okay, so dito sa blister pack, yung tawag sa ganito. Ito na yung uso ngayon, blister pack na. Parang dito na rin yung kanyang COA or Certificate of Authenticity. Ayan, andito na nakasulat yung kanyang specification. Unlike yung isa, meron siyang sariling papel at nandito yung specification nila. So siya nandito na rin. Anyan, metallic. Nordic gold. Yun yung term nila ginagamit dito ngayon. Imbis na gold plated, pinaganda nila Nordic gold na diameter, weight. Ayan, finish gold plated. And then portrait daw ni Jose Rizal, andyan. And then yung coin, ayan po yung coin. Focus natin. Ayan po. Napakaganda ng barya na to. Monumento din ni Rizal. And then dito yung kanyang short history. Kanyang mga nagawa. Yung nandyan, yung No Limit Tangere at El Filibusterismo na nabanggit. Parang short history niya to siya. And then sa likod, ayan yung isa sa mga quote niya sa book na No Limit Tangere. Mamatay akong hindi nasilayan ang bukang liwayway sa aking lupang sinilangan. Kayong nakakakita nito, huwag niyo sanang kalimutan ang mga namatay sa kadiliman ng gabi. Wow. Bangko Sentral ng Pilipinas, at ito siya ay gawa ng BSP Mint. Okay, so mayroon ng sariling mint yung ating Bangko Sentral. Unlike dito sa isa, yung Martyrdom 1996, yung mint nila ay galing pa ng Germany. Ayan, Hamburg Mint. Okay, dito mayroon na silang sarili na refinery nila sa BSP. Di ko lang sure kung exact address nito, but ma-check natin online. So ito yung blister pack na Bangko Sentral. Ang nakakatuwa dito, 125 years commemorative coin. Yung barya din ay worth din siya ng 125 peso. So inakma din nila.
So isa to sa nagpapa-strange. Kasi kadalasan yung mga coin, no matter kung sino yung nandito, pwede si Jose Rizal, meron din dyan minsan sa mga commemorative coins, si Andres Bonifacio, at kung sino-sino pa mabayani natin. Yung sa likod ay usually 500 peso, 1 peso, gaya nito, 100 peso, meron din 100 peso. Pero yung siya, since 125 years, 125 po din yung ano nila. 125 din yung domination. Yun pala yung term nila dyan, domination. Okay, so pagtabihin natin. So yan yung kaibahan nila sa Centennial. Wow. Okay, yung coin na ito, yung commemorative coin na ito sa 125, pagkakalam ko, nasa 2,000 pieces lang yung gawa nito. 2,000 pieces, and imagine, 30 minutes sold out agad sa BSP. 30 minutes lang siya. Nung lumabas to sa BSP, 30 minutes lang pinag-agawan. And after that, naglabas na ng notice ang BSP na sold out na daw. And then, by online appointment pa yun kasi I think na ano yun siya during pandemic, so bawal yung walk-in. Kailangan mag-fill up ka ng form online para maka-avail ka nito. And bawat individual, bawat isang tao, isa lang daw pwede yung makakakuha. Bawat isang tao, isang item lang din yung pwede mong ma-avail para daw ma-accumulate lahat kasi maraming may gusto. Unfortunately, ngayon makita mo online, ewan ko kung paano nangyari, mahirap na magsalita, pero magugulat ka sa ibang mga collectors, traders, ayan. Marami sila nito, marami, mga 10, 5. Kaya nagulat ka paano sila nakakuha. Well, kami dati, sadyang pahirapan. Nag-attempt din ako kumuha pa ng isa, after ko na nag-grant ng isa, hindi na ako pinagbigyan dahil tig-isa lang daw talaga ang papwede. Pero di natin alam bakit yung ibang collector merong tig-5-10 nito at binibenta na ng mas mahal na presyo. Okay, so ang halaga nito sa BSP, nasa around, yung SRP nito nasa 1,000 peso lang. And sa direct po sa BSP yun na price. Pero ngayon sa mga collector, nagkakahalaga na to ng 3,000 pataas. Sa mga trader, sa mga reseller. Yun na yung presyo nila. Ang hindi lang maganda dito sa barya na to, yung blister pack na to, hindi ko nagustuhan, ay parang pansin nyo yung mga age niya. Ayan. Hindi ako sure kung kita nyo, try ko i-focus. Masyado siyang na ano ng background. Dapat black yung background. Ayan. Ayan, na-focus. Kung pansin nyo yung sa gilid niya, so parang pinagdikit lang sila na sticker. Hindi naman siya paper kasi makapal siya eh. Pero parang board siya na may sticker na pinagdikit. Kaya kung mapansin nyo, ayan. Pansinin nyo dito na party. Ayan. Pansinin nyo po. Ayan dyan. Ayan. So, hindi ako sure kung okay to sa iba. Pero pa sa akin, hindi ko siya masyadong nagustuhan. Kasi parang dinikit na lang siya eh. Ayan. Parang mas maganda yung dating mga blister pack. Kaya pag ibuksan mo siya, ayun. Ayun. Okay. Kaya mas gusto ko yung dating blister pack. Meron kasi ako dati. Saan? Tutunin ko lang. Okay, so ito yung isa pang commemorative coin na Jose Rizal. I think year 2011 to siya. So yung mga dati ganito lang. Okay. Yan, meron din siyang specification. Pero ito siya, at least malinis yung pakagawa nila. Ayan. I think mas maganda to. Kung ako yung tatanungin, mas gusto ko yung ganito lang siya kaysa dito ngayon. Na parang mas siya, malambot siya. Dito kasi makapal siya, parang cardboard. Ito kasi parang malambot na masyado, kaya madali siyang ma-fold, mayupi. Okay? Ito siya, normal lang to siya na peso. I think meron to siya sa circulation, marami tayong makikita nito.
Kaya mag-ingat lang tayo dahil maraming gumagawa ng, hindi ako sure pero duda ako, maraming gumagawa dito na fake. Ginagaya lang to, nagpe-print lang sila nito, tapos yung barya, dahil marami to sa circulation, yun din yung nilalagay nila. Kaya careful tayo dito. Meron akong ginawa nitong vlog, ilagay ko na lang sa description yung link para ma-check nyo yung kaibahan ng original tsaka sa fake. May mga fake na ganito na lumalabas. Kaya careful tayo sa ganito po. Remind ko lang, kasi yung coin nito, meron to sa circulation sa mga tindahan na babakarya, nasusukli. Kaya doon na lang nila kinukuha, tapos nagpe-print lang sila ng ganito at binibenta nila sa mga walang alam na collector. Hindi naman walang alam, pero yung gustong maka-avail and then unfortunately yung nabigay sa kanila, doon ako talaga fake siya. Okay? So yung price nito sa ngayon ay umaabot na to siya ng 1,000. Pero yung sa BSP nito, yung nabili ko dati 2011, pumunta kami direct sa Bangko Sentral, nasa 100 mahigit lang ata to, 150 or 100, nasa ganun lang. Pero ngayon, pagbentahan nito sa mga reseller, sa mga trader, umaabot na siya ng 1,000. Yung minsan sa auction, umaabot to siya ng 1,500. Pero ngayon, medyo bumaba yung price dahil pandemic, medyo crisis yung mga tao. So, nasa 1,000 to 1,200. Except dito, hindi talaga to siya bumaba. So, nasa 3,000 plus pa lang to siya sa ngayon. And most likely, by next year, aabot na to siya ng 4,000. But imagine, or remember, sa Bangko Sentral, nasa 1,000 peso lang po to. Yun ang kaibahan sa problema sa Bangko Sentral, masyadong agawan, pahirapan bago ka ma-avail. Then 30 minutes, ito 30 minutes lang, sold out. So far, pangalawa ko na to. Okay, so meron ako extra dito. Ito yung pinuntahan ko rin talaga sa Bangko Sentral. Ito naman yung galing kay Sir Mike. Ito naman yung galing sa Bangko Sentral. Yung mismo ako pumunta doon. Nakiusap ako kung pwede bigyan pa ba ako ng isa para sa anak ko. Unfortunately, bawal daw talaga. So, isa lang talaga binigay sa akin. So, yun din yung issue niya, yung dito sa may yung mga kantuhan. Nagpo-fold. Okay, so far dalawa na sila. So, thank you po Sir Mike. Ayan. So, ito siya, hindi nila ito mapi-fake dahil wala naman tayong nakikitang ganito sa circulation, yung ganitong barya. Yung ito siya, kaya to siya napi-fake nila dahil yung piso na to, 150 years anniversary no Sir Rizal, meron to siya sa circulation. Meron siya sa circulation. Kaya, madali nilang gayahin. Hindi gaya nito, itong mga Nordic Gold, wala yan siya sa Bangko Sentral, kaya hindi nila rin nagagaya. So, maraming nag-a-attempt na gayahin to dahil nabibenta siya ng mahal. And then, magkano lang naman yung printing, kaya check nyo talaga maigi na hindi tayo makakuha ng fake. Meron akong isang entry nito, check nyo na lang po sa vlog ko. So, maraming salamat po Sir Mike, na-receive ko na yung item, dagdag ko na to sa mga collection ko. So, ito na po lahat yung bago kong mga collection para sa Jose Rizal. Meron pa akong ibang Jose Rizal na pero ito muna sila sa ngayon. Okay, so far ito na po lahat ng mga Jose Rizal ko na centennial. Ito siya yung Jose Rizal na 125 years anniversary, at ito naman yung 100, ano ba tong anniversary na to? Ayan, 150 birth anniversary pala to. Ito siya, 125 years of, siya, yung death niya, martyrdom. Ito yung sa martyrdom niya, yung sa kanyang death, ito pala sa kanyang birth anniversary. So, yun pala yung kaibahan nila. So, maraming salamat po sa mga nanonood na hindi pa nakapag-subscribe. Please support nyo po yung channel ko. Click nyo lang po yung like button and subscribe. Thank you po. Maraming salamat mga kabarya. Okay po, so since nahalungkat ko na lang din yung mga Jose Rizal na collection ko, so sinabay ko na lang din yung iba para masilip na. So aside sa mga commemorative coin, yung ito po sila, yung 125, yung 150 years, so meron pa ring mga iba ding commemorative coin na Jose Rizal. Iba-ibang year. Ito siya yung 1961. Ayan. Excuse, medyo kumatila lamunan. Ayan, 1861 to 1961. Okay, so yung sa likod niya ay 1 peso, gawa ng Central Bank.
Central Bank of the Philippines. Yan, 1 peso, silver po ito siya. Ilan ba yung ganito ko? 1, 2, ayan, 3. Yung iba magaganda pa talaga condition, yung tinatawag na meron pang mint luster, yung umiikot-ikot na liwanag. Try natin siyang buksan sa... So yung 1 peso pala nandito ko, ngayon ko na lang to sila nakita ulit. Kasi madalas nakatago lang. So 1 peso, so 4 peso to sila lahat. And then yung mint luster, check natin ha. Ayan. So kung pansin nyo, meron siyang umiikot-ikot na liwanag, di masyadong kita. So, isa yun siya sa mga palatandaan na maganda pa yung kondisyon ng barya. Kasi pag nakikis-kis natin siya or nalilinis natin parating barya, nawawala yung mint luster. So, sa mga meticulosong kolektor, yan talaga yung mga tinitingnan. Ayan po, meron siyang lumiliwanag na gumuguhit. Ayan. So, ilan ba yung ganito ko? So, 4 sila. And then, aside sa 1 peso, meron ding 50 centavos silang ginawang silver na coin. Ito po yun sila. National Hero, Jose Rizal, 1861 and 1961. Yung sa likod, ayan, nakasulat dito, half peso. Pareho lang sila, medyo maliit lang tong, siyempre yung half peso. 1 peso and half peso. Okay, yung harapan, ito siya nakaharap si Jose Rizal. Dito naman sa half peso ay nakatagilid. Okay, so ito yung commemorative coin na Jose Rizal, ginawa noong 1961. Ayan siya po. Gawa to siya ng Bangko Sentral at may silver na content. Di ako sure kung ilang percent. Check na lang natin yan sa online. And of course, meron din tayong mga banknotes. Ito rin. Maraming mga banknotes na Jose Rizal, pero ito yung pinaka-tsyada, pinaka-bongacious. Okay, so 2 peso, red blue seal, ang tawag na kasi blue, and then meron ding red. Ginawa to siya noong panahon ng mga Amerikano, kaya tawag dito ay English series. Anong year ba to siya? Merong year yan dito, check natin. For sure meron yan, di ko lang matandaan saan. Nakasulat lang dito is Victory number 66. So Victory, ibig sabihin, ayan, Victory series, ibig sabihin, after to siya nung World War II, ayan. Kaya merong victory sa likod. Ganon din ba yung isa? Ayan. Kaya sila may overprint kasi minarkahan nila yan siya na after siya ng World War II. Ito siya, wala na siya. Ibig sabihin, mas luma ata itong red. Anong year? Ayan. 1936. So, red seal siya. Yung serial number din na pagkasulat is red compared dito sa isa, dark blue, kaya blue seal din siya. So ito naman siya ay red. 1936, series of 1936. Ibig sabihin mas matagal na yung red kaysa blue. Kasi yung sinakop natin ng mga Japanese forces, kaya natigil tong red, pinalitan siya ng blue at meron ng overprint sa likod na victory nung after World War II. Okay, kasi natigil natin yung ganito, gumawa tayo ng mga ano bang yung guerrilla notes. Okay? Kasi natigil yung ganito mga barya, and also yung mga silver coin, yung USPI coin. So natigil din siya. So gumawa sila ng guerrilla notes, and after that naging ano na sila. Ganito na, may victory na sa likod. So ito yung mga collection ko na banknote na Jose Rizal. Marami pang dyan sa folder ko. Hindi ko na lang hinalungkat. And of course, hindi rin magpapahuli yung ating mga local mint. Unahin natin dito po yung si Numisworks. Gawa ni Numisworks po ito siya na pinamumunuan ni Amaro, ni Sir Amaro. Thank you po, sir. Thank you, sir, sa opportunity. At ito yung kanyang Certificate of Authenticity. Yan yung favorite number ko na serial number 333. Okay. So, ano bang ayan, Certificate of Authenticity. Silipin na lang din natin since nandito na sila. So, technical spec, zinc alloy lang po ito siya at silver plated. Okay. So, ito po ako na lang gumawa. So, proof din po ito siya pero zinc alloy. Ayan, yung sa likod din niya, yung
martyrdom o yung sa luneta na, na monument ni Jose Rizal. And then sa harapan, pro-finish, ibig sabihin para siyang nananalamin dyan, para kang mananalamin. Mirror siya, parang mirror. Pasensya na sa boses ko dahil namamalat na naman ako dahil inuubo. So Jose Rizal, ito siya gawa ng local mint, hindi na to siya gawa ng BSP. Yung mga local na lang natin gumawa. At syempre nandito rin yung ating isa pang local mint na gawa ni, ano ba to siya? Alamat Commemoratives. Okay, so alamat commemoratives, pang ilan ba si Jose Rizal dito? Ayun, pang-apat. So pang-apat siya. 1, 2, 3, 4. So this one, Jose Rizal. So ito yung kanyang Jose Rizal din, gawa ng alamat commemorative. Yung isa, yung sa Numis Works, pagtabihin natin. Kasi pareho to silang mga local. Ayan. So pareho silang mirror finish. At yung sa likod din, ayan, pareho din sila. Parehong magaganda. Okay, sinong gusto ng malaki, sinong gusto maliit. Ang kaibahan lang dito, I think mas mura yung price, mas cheaper dito sa Numis Work compared dito sa Alamat. Dito sa Alamat medyo price sila eh. Pero in terms sa quality, may difference din. Yung details ng pagkagawa, mas detalyado si Alamat kung gumawa siya ng barya. Okay, yung mga malilit na detalye para sa akin mas kita dito kay Alamat. Di ako sure sa camera. Pero dito kay Alamat kitang-kita yung detalye. Anyhow, pareho silang magaganda. So congratulations po sa dalawa nating local mint na naka-produce ng ganito. Nakapagbigay ng kasiyahan sa mga collectors na tulad namin. Saka napakamura lang ng mga ganito po. Napakamura lang. Nasa 1K lang ata yun sila. Sa ngayon. Okay, so silver coins at mga commemorative coins at mga silver coins. So yan po lahat ng mga collection ko. Maraming salamat po. Inuulit ko lang, please subscribe po sa aking YouTube channel. Click like and subscribe, share, comments. Maraming salamat. Ito pala yung certificate of authenticity ni Alamat. So doon po si Jose Rizal, pang-apat siya. Ayan. So sa presentation, bunggisyo si Alamat kasi may box. So maraming salamat po. Andiyan na po lahat yung mga Jose Rizal collections ko. Please subscribe, like, and share. Thank you po mga kabarya. Maraming salamat.